Tiniyak ng DFA na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para tumulong na tugunan ang pangangailangan ng Pilipino sa ibayong dagat. Kabilang na dito ang pagsasayos ng mga legal documents ng OFW sa Saudi Arabia. Ang detalye sa ulat ni Aya Macalma. Nakiusap ang Department of Foreign Affairs tuhin ang mga opisina ng gobyerno. Ito matapos hagisan ng pulang pintura at sirain ang gate ng Department of Foreign Affairs ng grupong migrante. Ayon sa grupo, ginawa nila ito dahil umano sa kawalan ng aksyon ng ating pamahalaan sa mga overseas Filipino workers na nasa Saudi Arabia. They should understand that, kami ang tumutulong dito sa OFWs at kaya hindi namin maintindihan bakit yung tumutulong ay binabato. And they don't have to do that because they don't have to tell us because we know our mandate and we will be there immediately when there's a need. Dagdag pa ni Hernandez, ginagawa ng ahensya ang lahat para tugunan ang bawat pangangailangan ng mga OFWs, partikular na ang kanilang legal documents na kung saan nauna ng hiniling ng embahada na i-waive ang fees at penalty sa mga Pinoy workers sa Jeddah. Katunayan ay binuksan na ng embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia ang ika-4 na palapag ng kanilang para sa mga OFWs na kaya maka-accommodate ng 200 katao. Ngunit 7 babae at 7 bata lang ang tumanggap sa alok ng embahada. Bukod dyan, mayroon naghihintay na isang housing facility para sa mga OFW. Oras na magbago ang kanilang isip. Hindi naman maintindihan ng DFA kung bakit ayaw tanggapin ng mga Pilipino ang kanilang alok. Pero sa kabila niyan ay patuloy na namamahagi ng pagkain, tubig at iba pa sa lahat ng mga Filipino workers sa Jeddah na ilang linggo nang nakatira sa labas ng embahada. Please do not risk your health and safety as it will only worsen your already difficult situation. We would like to assure them that the consulate will continue to provide all appropriate assistance even if they move into the shelters. Our government's efforts to hasten the repatriation are already underway. This will continue until we have brought them home safely. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.